and trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of those flawless, ooh, you a sexy lady. Afternoon sa lahat. Siguro naman po nakapag-unwind na tayo, no? Pero masaya po ako ngayon. At ayos na ayos po ang aking bakasyon. Siguro po lahat tayo ay masayang-masaya rin at masyado tayong strong and healthy. Ganun po. At saka salubungin po natin ang Year of the Sheep ng very, very happy
and strong personality. Di po ba ganon? At saka po dapat tayo ay palaging masaya at ang ating Year of the Sheep ay kasi po ang sheep po kasi is mabait, patience, yung ganon. Di po ba? Ganyan po ang mga sheep. Pag-uusapan po namin yan hanggang mamaya ng aking kapartner na si Madam Butterfly. At buti nga po siya yung nakasama rito. Kaya masayang-masaya po ako at nandito siya. At saka okay po okay po ang aking at saka ako naman po tatalungin niyo, okay po ang aking pangangatawan at nakapag-unwind po ako at masayang-masaya po ako. At saka ang Year of the Sheep po ay sa akin po ay masaya po rito sa akin. At saka nga po pala, yung mga text po ninyo, hindi po ako nakatanggap ng mga letter ninyo dahil po nawala po ang cellphone ko. Kaya po ito po ang aking bagong number, 0935-770-7888. Yun po ang aking touch mobile. At saka po yung aking smart is 0999-562-2860. Yan po ang bagong number ko. Kaya wag na po kayong magte-text dun sa aking son kasi po nawala nga po yung cellphone ko. Wala po akong mababasang sulat ninyo ngayon at kasi po nandoon nga po sa lahat ng cellphone ko sa kabila. Kaya wala po akong natanggap. Kaya pasensya na po kayo at ang babasahin ko lang po ngayong sulat ay yung 3 lang pong natira last year. Kaya eto na po muna ang aking kapartner na si Madam Butterfly. Ako po'y masayang-masaya. Nako, Miss Treasure, parang ayaw mo na akong pabatiin. Hindi naman. Masaya lang. Buti na lamang, Year of the Sheep ako, may pagkapasyente ako ngayon. Hindi, masaya nga ako at nandito ka. Oo, ayan, okay. Manggugulo po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. Ano po, muling nakasama kahit pansamantala, ni Miss Treasure. Kayo po ay binabati ko po ng Merry New Year 2015, Year of the Sheep. Ano po? At ito po yung unang, ano ba ngayon? Unang Thursday? Oo, unang Huwebes po. First Thursday, second. Kasi yung Thursday, Pasko, bagong taon. Yes, ano? Okay, so, second Thursday ng 2015. Okay. At ako po ay tumang-tuwa, masayang-masaya sa aking sa bagay dati lagi naman po akong masaya. Ako yung taong laging masaya kahit nagagalit. Ayan. Yung pagkapasyente, yung pagiging ano ba yung pasyente, patience, ano yan? Patience. Yung ano ba yung Tagalog na? Yung hindi masyadong mainipin, matyagang magpunta. Ayan, okay. So, binabati ko po uli kayo ng happy 2015 at kami po ay samahan niyo po kami ngayon ni Miss Treasure sa aming kauna-unahang pagtatanghal ngayong araw ngayong araw ng Huwebes, Year of the Sheep. Kasama niya. Diyan lang po kayo at dito naman po kami. Okay, ano na? Sige, ano na? Bago po tayo mag-start ay binabati ko po si Madam Butterfly ng happy anniversary. Anong year na nga yung kuha nyo? Anong year na? Nako, kami ay 37 years na. 37 years. Ilang kids ang inyong nakawan? Sino-sino yung mga anak mo? Meron kaming 4 na kids. Hinapit ko yan. Kasi alam mo, 2 lang ang gusto niya nun eh. Okay. Kaya yung aking 2 eh, medyo mas malayo ang agwat dun sa aking 2. Ganon. Kasi gusto niya 2 lang. Ako gusto ko po 4. 37 Lord, years? oo. 37 years of happy marriage. Yes. Diba? Hindi naman lahat ng panahon na yon ay happy talaga. Kasi andyan yung trial sa mag-asawa. Yes, siyempre, di ba? Trials. Yes. Ngayon, kung hindi ka matibay dyan sa mga trials na yan, Okay. giba ka, di ba?
pwede naman yung maghiwalay muna kayo pag abroadin mo yung isa. Para kung talagang kayo, diba? Ganun ba yun? Ganun lang yun. Hindi oo. naman. Nagkaroon Para naman hindi ng... kayo nag-away, gano'n. Nagkaroon naman ng dalawang pagitan na isang 87 hanggang 89 Okay. nagpunta ng Saudi. Okay. Asang 91 hanggang 93. Okay. So nagkaroon din ng 4 years na pagkakalayo gayon pa man. Okay naman pala Iba yun. talaga, Oo, oo. oo. At least happy ang marriage nyo with ilang kids nyo? 4 nga. 4 na kids. 2 boys, 2 girls. Oo. Pantay pala, no? Oo. At saka, ano? Meron na rin akong 4 na apo. May 2 apo ka na lalaki rin. at 2 babae rin. Okay. Ako rin naman, January 8 is my anniversary sa radio. 4 na taon na po ako. 5 years na pala ako sa radio. Oo. Talaga? Kaya po, January 8 po ako nag-start. Happy Yun po. 5th year. Oo. Ika-5th year ko na po sa radio. Ay, ang galing. Dito po kasi sa Sa Internet Kakampi, TV. sa Internet TV, May 8 po ako. Ah, Mahilig po kasi ako sa 8. Kaya tinatapat ko talaga. ako rin mahilig din ako sa 8. Oo. Kasi ganun. ako January 8. Then bininyagan ako ng December 8. Okay. Nag-asawa ako January 8. Mahilig din ako sa 8. Ganon. Kaya pala, kasi, ang 8 kasi is, iyan kasi ang kuha ng Chinese. Ano daw? Ocho. Buo. 8. Oo. Walang putol. Parang nakalaso. Oo. Ang maswerte kasing number is 1, 3, 4, 3? Oo. Nasa akin yan. 5. September 3 ako pinanganak. 5. Wow, masaya. 9. Ako lang 8. nalaman. Yan, 10. Talaga. Kasi ang 2 is, hindi nakaluhod daw kasi ang 2 Nakikiusap. Makikiusap. Nakikiusap kay Bathala. Ang 4 is, 4 hindi rin maganda. Tsaka, ang 6 sabi nila is okay ang 6 Pero siguro wala naman kasing malas na number. Pero yun lang naman ang napapagsabihan. Okay. So yung 6 daw nga hindi nga daw favorable. Sabi Yun nila. nga. Pero ganun pa man, wag naman malulungkot yung mga nagbe-birthday ng 6, wag naman. Kaya nga. So, nasa sa inyo yan. Gagawin ninyong maganda ang inyong buhay. Nasa inyo yan. Di ba? 0. Ano dahil 0 ay hindi mas maganda yun kasi wala naman sa birth yung yung 0, Mampe. Pero yung 0 is yes. Walang katapusan. Parang sing-sing, round is a ring without an end. Yan. Very good. Yan. Talaga yan. Ayun. Ay, kaya siya nga pala, yung mga texter ko yung number ko, 0936-770-7888. Sumunod, yung aking smart is 0999-562-2860. Yun po wala po talaga akong natanggap. Pwede po kayong mag-text sa akin para malaman ko lahat-lahat. Ano nga yung Miss Treasure, yung mayroong 88 ko dyan, yung 788? Tatlo yun. Yun Anong touch yan? mobile ko yan. Touch TM. Ang TM ko yun po, 0936-770-7888. Number ko lahat yun nandun 788 nung ako'y mag-asawa. Kaya ako 37 years na ngayon. Kaya ako naman natuwa, nung pinalitan ko yung cellphone, yung number ko, okay. Pinili mo ba yun? Hindi. Ay, pinipili ko yan, syempre. Namimili ka rin pala. Ay, namimili ako ng number. Binabayaran yan Hindi ka naman po pwedeng makakuha ng number na ganyang kaganda. Di ba? Ganyan lang yan Mabuti kasi yung napili mo siya dahil nung bumili ka, nandoon yung number na yun. Ay, hindi. Pwede nilang ikuhan. Hindi. Namili ako talaga. Kung gusto mo, sabihin mo sa akin kung anong number at bibigyan kita ng number. Ganun. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong number at bibigyan kita ng number. Wag na, hindi ko napalak palitan yung akin. Alam mo naman ako, hanggang nasa sa akin ang ang isang bagay. Ako loyal ako doon sa ganun. Okay. Basta nasa sa akin yun na yun. Okay na yun. Ang nawala lang naman yung public phone ko. Pero yung private ko, yung pa rin, baka mamaya. Okay. Yung itinetext ko sa'yo, yung nagte-text ako sa'yo, di ba? Yung alam mo na number ko. Yung aking Globe at saka yung aking Sun, yung pa rin. So yung public, yung private ko. Nawala. Ito pa, Ang nawala, yung cellphone. syempre. Ay, kaya kami po ay nananawagan. Baka pwedeng ipakibalik naman yung cellphone na yan. Ano bang cellphone yun?
Nokia lang naman yun. Kaya na nawala. Noong... Baka naman yun yung tigti 300 na lang ngayon paubaya mo na sa kanila. Siguro mga 1.8 pa naman yun ngayon. Pero kasi nandudun lahat yung mga text ng aking mga kuwan, di ba? Oo. Yung kaya wala akong natanggap. Anong gagawin ko? Pakisoli na lang po yung yung SIM lang. Yung SIM card. Kasi okay lang naman sa akin, pero sa akin naman kung ayaw nyo isoli yung SIM, wala na naman magte-text sa inyo dyan. Wala nang magte-text sa inyo kasi nasabi ko na yung number ko. Pati na sa mga friends mo, wala na talaga. Mga kaibigan ko kasi, hindi ako dyan tinetext. Tinetext ako yung alam mong number, yung private ko. Yung mga kaibigan ko. Yung sa public lang, yung dito, yun yung wala. Kaya wala akong sulat na friend, nababasa. maalala ko nga pala, kumusta nga pala yung gawad parangal nung kumusta ba naging sa iyo? Masaya ka rin ba? Ay, oo naman, syempre, yung diba? gawad. Oo. Yung gawad parangal nun kasi alam mo po, kasi syempre natural, first time ko lang naka-attend nun na ganito. Okay naman po ang ating OFW, yung mga tao po doon. Masaya po kami, inabot kami ng anong oras, no? Masaya po at lahat lalo tayo. Na. At nakita ko si Miss Angel Luxin at saka si Marian Rivera. Okay naman po sila. Pero mas hindi okay ako nakalapit. Off limits, off limits. Puro dyan ka lang mamaya na. At saka hindi, kasi baka magasgasan. Hindi ba? Nakakatuwa naman. Mababait naman sila. Kaya ang nakakatuwa ayun na sila. Nakakatuwa na nakita natin ang personal. Okay. Ang medyo nalulungkot lang ako, hindi nakaabot ng flight ni Miss Nora Auno. Oo nga, yun nga. Hinihintay mo din, di ba? Ay, nako, kung ako talaga nandoon si Nora, nako, hindi pwedeng hindi ako makakadikit. Tiyak na didikit ako, at saka aking magpapakuha talaga sa kanya. At MS Treasure. Total, nandito naman ako, sasamantalahin ko yung pagkakataon kasi 37 years na today. Yes. Alam mo, may team song kami. Ano yun, may team song? Dalawa ang team song namin actually. Ay, napakarami naman palang yung dalawa team lang. song. Siya yung ibinigay niya sa akin at yung ibinigay ko naman sa kanya. Sige. Kasi nung mga time na yun, nung dumating siya sa aking buhay, maraming changes na nangyari. Kaya, inanuhan ko siya nung yung kay Cinderella na ang pag-ibig mo. So hindi mo nakita yung papers, okay. Ano pa yung ang pag-ibig mo ni Cinderella. Wala pa rin. Nakikita ni Aden. Okay. Magaling. Pero sa simbahan na lang. Wala. Wag na lang. Wag na lang. Kung ano na lang. That's what friends are for na lang. Okay na yun. Meron yan. Iyan ba yun? Meron ganan, Allen? Kasi ano pa bang magandang kantang anniversary song muna. Baka meron kang anniversary song, Allen? How we dance. Yun ba yun? Yung mga ganon. The night. Anniversary song. Baka yung anniversary song, marami yan kahit sino kumanta. Sige, hintayin namin pagka meron na. Ayan. Pwede yun, Allen. Sabihin mo lang sa amin kung patuko ka. Okay. Magpapatugtog po muna kami. Namnamin ko, anniversary song. Sige. At to my only one, happy anniversary. Happy anniversary, my friend. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Oh, I'm paying for your kisses and the tears I shed for you. 50 tears for every kiss, dear, for love that wasn't true. Oh, I bought so many kisses when I didn't know the cost. But the time has come to pay you for the love that I have lost. 50
50 tears for every kiss, dear. Oh, the price was high, it's true, but I'd shed a million more, dear, for only one more kiss from you. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, or a love that fell apart. For a love that fell apart. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, babe. I gotta tell you a little something about yourself. Oh, okay. Ito na po yung aming, ang ganda po ng aming picture. Oo, sa Instagram po yan. Harap na harap sa atin. Ang ganda. Gano'n. Doon ka ba nakatingin? Adik talaga. Talaga lang po ganyan. Saan yung Instagram natin? Huwag mo na hanapin yan. Talaga Uli. ganyan. Wala na yun? Ganun lang yun? Okay. At Sandali lang yun. sandali Paano lang. nabasa yung wakasan ang human trafficking? Hindi na nabasa, Mampe. Okay yun. Okay. Sige. Dahil wala tayo naman masyadong mapag-usapan, friend, dahil ito naman ay biglaan din, sa aking panahon, biglaan. Di ba? Okay, Eh di, ang ano niyan, ay, take 2? Akala ko take 2 eh. Anong gagawin natin dyan? Yan. Ewan ko kay Mampe. Mampe, ano to? Okay. Sa akin yan. Bigyan mo din si para pag-ano na natin yan. Okay, ayan na. Andito na tayo, Miss Treasure. Alam mo kasi, pagka ganitong ang mga usapan ay biglaan, mas masarap pa nga yan eh. Kasi hindi mo pinag-iisipan eh. Kumusta naman ang nangyari sa iyo noong 2014? Ano ba ang pinaka-masaya mong pangyayari dyan? Marami akong kasayahan, pero yung yung mga the best. kalungkutan, marami rin. Yung hindi mo talaga makakalimutan dahil masaya dahil naging kakaiba yung 2014 mo. Ang alam ko kasi, ang naging kakaiba lang sa akin ay nung ako'y magkakasama kami doon sa ibang station. Pero sumaya ako nung ako'y dumating dito. Kasi nakikita na ako ng mga kaibigan ko sa ayan. Tapos sabi nung iba naming yung aking mga texter, Miss Treasure, ang masaya kami at nakikita ka na namin. Saan ka mga station nagsimula? Sa DWAD. Talagang doon ka sa Doon talaga ako sa nagsimula. DWAD. Kaya matagal ako doon, and then masaya naman. Okay, kasi okay nga yung pagsasama. Oo. Mabait
mabait yung Mga kaibigan may-ari, dyan, ano? yung mga kaibigan, yung mga anchor. Yung Okay. technician. Oo, mga ang ating mga technician mga dyan, mababait technician, dyan. mababait. Batiin mo nga. Pag nakita ka, Batiin natin si ayan. Sam. Si Samuel. Hi, Sam, Nonong, Pagpag. and Eugene. Ayan, si Eugene. Hi to all. At saka si si Ma'am Joby. Oo, Ayan, Joby. oo, At ayan. saka sa mga anchor ng DWAD. Oo. Masayang-masaya naman din ako sa inyo at kahit papano, hindi ko yun makakalimutan kasi diyan ako sa inyo nahubog, no? No. Diyan ako nag-start. Naging hulmahan mo pala yung Yes. yung DWAD. Oo, naging hulmahan ko yan February 26. Wow. Malapit na yun, February 26. Diyan So, ako, dyan, 5 years ka na dyan. So, February 26 na yan. Yes. Ayan. Oo. So, kaya it's your year pala ngayon. Ay, hindi, February 26 is my first guesting sa Bayan at Kabataan. And then after that, kinuha na nila ako, nag-start ako ng May 8. Ayan. Kaya May 8 ang aking anniversary. Doon, sa DWAD. talaga. Oo, yun. Kaya pala. So, May 8, 2010. nako. Oo. Kasalukuyan ako. Kaya puro pabilog. May 8. Nako, naalala ko tuloy yung 2010 na yan. Nako, ang saklap ng Kaya aking... masayang-masaya. Okay, ang saklap ng aking dyan, memorabilia dyan Dito sa 2010 naman. na yan, ng May 10. 2 days after ng 8 mo. Ganon. Kami na hit and run dyan ni Ay, ang partner May 8 Vicky. pala dito, Sus Mariosep. May 8 Ayan, pa. Ang oo. January 8 nga pala ang doon. Ayun, Sus, kaya oo. nga pala, anniversary ko ngayon ng doon. Ayun, oo. May 8 nga pala ako dito ng, ano ba ako rin? ay, alam mo, 2013. Ibubulong ko na lang. 14. Ano? Ibubulong ko na lang to sasabihin ko. Ano? Talagang ganyan pagka nagkakaedad na. Ayan. Bulong ko lang yan. Kaya Hindi ko nga, sinasabi oo. talaga sa iba. Kahit naman po tayo nagkakaroon ng edad, lahat po tayo ganyan. Pero dapat po naka-smile pa rin po tayo at saka maging very beautiful palagi. In and out, Tama. di po ba? Ganun lang po Oo. ang buhay natin. Kahit tayo may mga problema paminsan-minsan, dapat po tayo palaging masaya at ang hindi po tayo tumanda. Hindi natin dapat ipapahalata yan. Oo. Pressure. Kasi, ako talaga hindi nahahalata. tingnan mo ha. Pagka paghalata nila, yung iba kasi, kung magdala sila ng nila, para bang pasanan nila yung mundo. Oo, hindi ho. Wag po kayo sisimangot, isa pa. Pag ganoon, edi, ano ba yan? Kaawa naman, di ba? Ay, mahirap naman yung kinakaawaan. Oo, Kasi ayoko ng gano'n. Ay, ang galing naman nun, Ganun na pala yung edad nun. Pero wow, tingnan mo. Oo, okay. Parang kung siya is 60, para siyang 58. Oo, tama Oo, yun. naman, oo. oo, dyan. Sige Oo, ka. kaya Oo, nga. tama rin naman. Oo. At least bumata ng 2 taon. Oo. Pero hindi, ang totoo dyan, Ay, hindi teka mo man muna, dapat friend. May ipalam. text sa akin. Uy, meron na. Ay, sabi ay. niya, Miss Treasure, nasan po si Lollipop? Ay, siya nga pala, si Lollipop po kasi, wala dito kasi po nasa Tagaytay siya. Nag-text po siya sa akin kanina. Ang sabi niya, hindi siya pupunta dahil may kadate siya, papunta po silang Tagaytay. Kaya okay lang, mag-happy-happy siya at para baka ngayon lang siya nagpapasarap kasi paalis yung kanyang kaibigan. Kaya pupuntang Cebu. Kaya hi to Sherwin. Hi, thank you at you're so humble. Nagustuhan ko yung ugali mo. Okay? And Lollipop, sana magsaya-saya kayo. Okay? Oo nga, Tagaytay, malamig sa na. Sunday, magkita-kita tayo. Sa Ray King's Herbal. Yun lang. Yun na yun. So, yun yung iyong herbal na sinasabi. Oo. Maganda yung friend. Hindi ako nagbibiro. Alam mo ako, nakailam pa lang akong inom nun. Yung mga sakit ko, nawala. Lahat naman tayo may mga sakit-sakit di ba? Mapapansin mo, maiiba pati yung face mo, maiiba yan. Sa akin po kasi hindi naman yung mahahalata. Pero mahahalata po niya sa iba, pag po yung face nila, may mga wrinkles. Doon po nyo malalaman ang King's Herbal. Mura ba yan? Mga 1,000 lang yon. 1,000? Sana naman po mag-sponsor kayo sa akin. Wala ba yung pampapayat? Hindi
pampapayat yan, before uminom ka, before meal, papayat ka naman nun, kaya 20 minutes before meal. Ayun. Ang lungkot kasi. Oo, bakit? Bakit naman lulungkot 1,000 lang yung kayang-kaya mo yun. Hindi. Kaya ano yun? Ang lungkot kasi, laki ko ng laki. Dapat pagka mga nagkakaedad na, 'di ba? Dapat medyo magbawas na ng timbang, 'di ba? Hindi ganito 'yan, magi-stretching ka. Pagising mo, stretching 30 minutes. Stretching nasa kama ka. natin mong ganon? Oo. Wari may inaabot ka, 'di ba? Nasa kama ka. Wari may inaabot ka na yung pare, hindi ba? Pag umaabot ka, na-i-stretch yung katawan. Yun. May force? May force? Oo naman, Ano ba, kunyari syempre. parang may binubuhat kang ganyan? Oo, yung parang ganon, tapos gaganon mo. Ayan. Para yung kasing force mo na yon, titigas yung mga ganito mo. Yung mga Walang ibang maninigas. Hindi naman maninigas ang iyong Alin? ugat. Ay, hindi naman. Ito yung tinan mo itong Hindi, yung mga muscles, masisinsin. Yun yun, di ba? Sisins. Tinan mo yung aking braso, matigas, di ba? Oo nga. Hindi katulad ng iba na malambot. Ganon. Nagaganon po Baka ako kailangan ko stretching. mag-punching bag. Kahit na yung ano ba yung ginagamit ko, yung ganon, ano ba yun? Dumbbell? Dumbbell. Nagda-dumbbell po ako yung pambabae. Every Mga ilang timbang yan? araw-araw 30 minutes po yan. Gaganyan po ako. Talagang effective talaga yan, ha? Sa akin, effective. Basta, bigyan natin ng tip yung mga iba na wala naman silang dumbbell para wag nang bumili. Yung force lang, yung para lang Ay, force hindi. na Meron akong gustong i-share. Ano yun? Bumili na lang kayo ng soft drink na yung mga 1 liter. Yun na gagawin nyo. Lagyan mo ng tubig. Pareho. Okay. Left and right. At least, kung may mga korte yung mga bote na yan, hindi ka mahihirapang diba? Akala ko ang Minsan, sinasabi sinry mo ko yan. yan. Akala ko sinasabi mo, soft drinks, bibili. Di pagkatapos mo, pag inom mo ng soft drink, Hindi, pagbukas bottle mo, lang, bottle. sisiwarit yun. Hindi. Yung bottle. Yung bottle. Okay. Commercial tayo, hindi naman Yung sa Minute Maid, maganda kasi siya kasi pwede mo siyang mag-grip ng ganyan eh. Okay. Tapos, mo. Basta i-take mo sila, pareho sila. Okay, Pwede, ang timbang mo na parang light na dumbbell. Sa bagay. Oo. Diba? Tsaka alam mo po yun, nakakaganda po yan ng katawan natin. Mayaman na ako sa dibdib. Tataas po yung ating hinaharap pag mag-exercise po kayo. Kasi ako po kasi alam ko na nakakatulong po yan sa ating katawan. Pagkatapos po yan, uminom tayo ng water and then at saka po tayo mag-breakfast. Ganon po yun. Nag-stretching ka muna pagkatapos magbe-breakfast ka, hindi. Inom ka muna ng tubig. Tsaka, ganun ang ginagawa ko araw-araw. Pagka stretching ko, pati paa mo yun, parang nagbabicycle ka. Babicycle kang ganyan. Nakahiga ako. Okay. Nakahiga. Tapos, tatayo ako. Yung bang, hindi ba, nakaupo kang ganyan, magbe-bend ka, tapos, aabutin mo yung dalawang paa mo. Kaya mo yun. Oo naman. Okay. Yabang mo, Kaya mo talaga yun. Kaya mo yun. Kahit nakatayo ako dyan aabutin ko yung toko. Pwede. Nakakaya mo, Okay. Walang Sige. bending yun. Walang bend ng niyon. Okay. Ayan, maganda. Pero kung Pero hindi ko ginagawa lagi. sa higaan po kasi yon, maganda po yon. Para hindi kayo nakakakorte ng bewang, maganda ang iyong pangangatawan, pati po yung mga muscles nyo. Kasi pag kasi may mga edad tayo, nagkakaroon na tayo ng sarcopenia. Sarcopenia. Sarcopenia is yung mga muscles natin nagluluwagan na. Sarcopenia. Okay. Yung po kasi, yung po yon, yung naglalalaylay yung mga skin natin, nawawalan yung mga laman-laman ng ating mga mukha. Ay, kailangan niya mag-vitamin C, sodium ascorbate. Kasi yun ang mag-ano nun. Okay na rin collagen yun. build. Pero dapat yon, mag-e-exercise ka. Hindi naman ngayon magba-vitamins ka, wala kang exercise. Wala yon. Kailangan yon, may exercise, tapos magba-vitamins ka. Ganun yon. Kaya po yung sa akin, yung muka, hindi po siya nagsasag. Dahil po, ang paghaplos mo is pataas. And then, yun lang po. Yun lang ginagawa ko sa araw-araw. Kaya bago ako mag-breakfast, naka-1 oras muna akong gising na.
Kasi po nakapag-exercise na ako, ayos na po ako nung So, yan pala ang sikreto mo. Yan ang Oo, aking okay. sikreto. Ganun Okay, lang maganda po naman yun. ang iyong sikreto na yan. Ngayon, ibinunyag mo na. Kaya Okay. makakatuwa yan sa party mo. Yes. Na maraming gagaya, mas marami ang mas magmumukhang bata. Oo naman, oo. Kaya uminom po kayo ng King Herbal. At saka Kare, mag-sponsor ka naman sa akin para naman, baka gusto mong pagandahin itong aming pusina, di ba? Ay, hindi, Sige ganito naman yan. po. Dahil ako, hindi ako nakakatikim. Sabihin mo dyan kay Kare. Okay. Patikimin naman ako. At ano ba yan? Ako'y tatalaban yan. Di mas... Tatalaban kayo. Kasi ang kanyang kuwan, pag hindi ka gumaling, sosoli niya yung binayad mong 1,000. Sa isang bote, Ano hindi gumaling? Pagwari, hindi ka gumaling doon sa pinainom. Uminom ka ng isang bote at wala kang naramdaman. Isosoli niya 1,000 mo. So, yung walang naging effect. Yes, Yan ang walang ibig sabihin. epekto. Hindi yung sinasabi mong gumaling. Oo, Kasi, hindi pag kasi, gumaling, hindi merong sakit. Oo. Hindi ba? Kasi ayan. dapat kasi yan, hindi ka naman kasi iinom niyan kung wala kang nararamdaman. Ako kasi lahat ng naramdaman ko, natanggal na gano'n. Okay. Kasi, at saka lalo na yung mga insomniac, yan po talaga, maniniwala ako na pag hindi kayo, pag kayo nakatulog na maganda, dulot po yan ng King Herbal. Yun lang po ang masasabi ko. Sana po mag-sponsor kayo sa akin. Wala bang queen yan? May queen. Kasi yung queen, iba yon. Yung queen kasi, yung talagang severe ang iyong sakit. Karamdaman, ang iyong nararamdaman. Pare, kinikimo ka. Ayan, iinom ka niyan. Huwag naman tayong makin. Kaya mas okay pa yan. Kaya mas maganda kasi marami kasing nagpupunta dito. Baka naman may prince dyan, tsaka may princess. Wala naman. Akala King ko. and queens lang yan. Akala Dalawa lang ko. yan. Oo. Kaya nga ang sabi niya. Ginok lang kita dun sa queen eh. Akalain mo naman meron pa lang talaga. May queen nga. Hindi ko naman kasi kinukuha yung queen kasi hindi naman ako umiinom ng queen kasi yung queen sa mga severe po yan na sakit. Kaya hindi ko po nasasabi, pero yung pong kings ang iinom ko, kaya yun po yung sinasabi ko at nalalasahan ko. Hindi ko pa po, ewan ko po kung ano lasa nung kings, nung queens. Siguro po mas kuwan kasi po mapait po kasi yung King Herbal eh. Ay, maganda yan. Pagka Grabe ang pait. Pag mapait. Oo, May, grabe. may talagang healing Kasi iyan po kasi is 77 na ugat at halaman at prutas. Iba't ibang klaseng prutas. Ano ba yan? Tablet ba yan? Hindi, Capsule? that is liquid. Liquid. Gaano naman kalaki? 750 ml. Gaano ba kalaki? Malaki, ganon. Parang no? Konting laman na ng Mo, pag bibiruin ko, pwede raw ho bang magkaroon ng sample dun sa amin ko ba? Titingnan ko, ha? Oo, sige. Kasi, alangan naman ako bumili noon na ako, dapat sila di ba? Bibigyan tayo ng sample, di ba? Matikman naman natin, ilan na makakainom doon sa 750 Ay, marami ml? Marami Laki yun. ba ng Omega 8 RC? Ang laki kaya nun, yung ganoon. 750, ano ba yung mas masahol pa? Basta malaki na yon. Oo, 750, kasi 800 ml pag yung kasi masyado kang yung marami kang sakit, dalawang 30 ml. Kasi meron yung sukat may sukatan yon. Tig-2 sa umaga, sa tanghali at saka sa gabi. Kasi ako ang inom ko lang umaga at gabi. Kasi yung una, ang inom ko dalawa. Sumunod, iyon ang gagawin mo. Susunod na inom mo is isa. Susunod, isa gabi. Susunod, kung ano na lang gusto kong gabi-gabi lang. Gawa saan yan? Hindi, kasi wala pa naman ako isang buwan na Hindi, gawa saan yan? dito sa atin. Mga herbal. Ang gawa dito talaga yan sa atin. At saka sa Nueva Ecija ho ang plantation yan at makikita naman ho nyo pag sila nag-sponsor sa akin,
papupuntahin ko mismo sila at sila yung pag-e-explainin ko. At saka isa pa, magbibigay, hihingi ako sa kanila ng ano tawag nun? Ng sample at saka yung ano ba yun, yung USB para isasaksak ko na lang, or yung si Miss Samantha G, yung po yung papupuntahin ko rito. Hi Miss Samantha. Hi. How are you? Magkikita-kita tayo dyan sa Sunday. Okay, mabait yan si Miss Samantha. Yan yung may-ari, yung asawa ni Karen. Miss Samantha is only 29 years old and Karen is 70 years old. Last January 5, 70. Yung asawa, 29? 29 niya. Second ata. Okay. Hindi ko, yun. May anak siyang dalawa yata yun or isa. Hindi ko alam kung isa o dalawa. Basta babae yung anak nila, si Nini. Hindi na may December yan. Kasi 30-70 eh. 40 years ang gap. Pero, ayun, okay din naman. Kasi si Karen is dati kasi yun, mamamatay na raw siya dati. Nung nasubok niya yan, yung herbal na yan, iba na ang katawan niya ngayon. Ang ganda na. Ang ganda na talaga ng katawan niya. Hamot magdadala ko. Ano naging sakit niya? Lymphoma cancer. Lymphoma cancer. Yung nagbubukol-bukol yung buong katawan. Yan. Lymphoma. Ayun, lymphoma cancer. Iyon yun sa kanya. Kaya sabi ko, hamo at sa DW naglagay ako ng kuwan doon at saka parang naglagay ako ng paskil doon ng ganon. Sabi ko nga sa kanila, mag-sponsor naman kayo sa akin. Pag-uusapan doon nila sa DWIC, meron din yata. DWIC ba o hindi ko alam, basta iyon sabi ko sana naman po maayos. Ayan. Okay naman siyang kausap. Kaya sige at susunod na to at mag-music po muna tayo. Yes. At paringgan natin ng magagandang music ang iyong mga followers sige. Vision muna. Vision. Wow. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. Time goes by, no wonder my senses go reeling, your eyes so appealing, I see the whole night through. When will we meet again? When will we meet again?
to start and end with you. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Okay. Hi, magbabalik na naman po tayo sa Love Notes and Memories with my partner, Madam Butterfly. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol po ba yung natatandaan po ba nyo yung OFWs na sinuntok at binugbog ng asawa na merong kabit dito yung asawa niya? Ako po kasi nakita ko, awang-awa po ako kasi ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa yung galit dun sa asawa mo, binugbog niya yung asawa niya. Diyos Mariosep, nagkabit-kabit ka pagkatapos gaganunin mo yung asawa mo, iyon ang nagbibigay ng buhay sa inyo at kabuhayan. Naghihirap yung asawa mo doon pagkatapos ganyan ang gagawin mo. Nakakaawa kaya yon. Yung mga ganyan, di ba, madam? Ano ba yan? Miss Treasure. Okay. Hello. Alam mo, Miss Treasure, kasi okay. itong yung pananakit ng asawa, yung galit pa yung lalaki doon sa babae, ginagawa na lang niyang excuse yun. Oo, no? hindi. Kasi siya pala yung may kabit. Siya yung may kabit dito. Siya pa, dinadaan niya sa galit. Sa galit, okay. Ay, nako, kaya kayong mga kalalakihan, nako ha, mani-mani kung talagang kayo merong kasalanan.
magsisi na lang kayo, hindi yung mananakit pa kayo. Kaya nga. Diba? Dapat yan, pinapatay. Yung Wag lalaki. naman patay. Kasi isipin mo, tinan mo yung ginawa niya doon sa babae. Dapat i-torture yan, di ganon. Ang lupit mo Kawawa naman, naman yung friend. OFWs na yun. Hindi nga, totoo. Hindi kasi ano yan siyempre may mga ano nga yan may mga parusang nararapat para dun sa ganong mga klase. O anong parusa nun, di ba? O kamatayan ng parusa ng hindi ganon. naman, bubog pa lang ng bababae. Pagka ng bababae, nakita mo ba yung mukha ng babae? Talaga naman, Diyos ko, kawawa naman. Di dapat iisampan niya yun sa kaso, ihablan niya yun, yung pananakit ng asawa niya sa kanya. Kasi kung ipapapatay mo o kaya pumatay ka, di ikaw pa rin, siya pa rin yung makukulong nun. Di siya pa rin na may kasalanan nun. Hindi naman ganun. Ipaubayan natin doon sa tamang proseso ng batas at nang magkaganon, maparusahan at pagkatapos maging halimbawa ng mga lalaking nananakit, samantalang sila na yung may kasalanan, gumagawa sila ng alibay, na sila nagagalit lagi, tapos ayun na, nang gagawang punching bag pa. Pagkatapos naman itong babae, alam naman niyang may asawa, kabit-kabit pa siya doon sa lalaki. Dapat ikaw babae, lahat ng mga babae, pag may asawa na yung iyong lalaki, at alam nyo, wag na yung patulan. Kasi alam mo, may asawa yun. Meron yung pamilya. Wag niyong patulan yun. Kasi lolokohin lang din kayo or like kahit ano yung inyong ikaw yung magustuhan nung kabit o ikaw yung lalaki or yung asawa niya. Pero minsan nga ang matapang pa yung kabit. Hindi ganon. Maawa kayo doon sa kanyang asawa na nabubuhay, nagpupunta sa abroad para lang lumigaya sila, pati yung mga anak nila. Hindi ba? Ganon naman yun Nakakainis yung ganon. Kaya ako pag ganyan, ako talaga mahilig ako. Hindi pwede sa akin yung ganon, mabuhay. Para dun sa mga babaeng katulad na kumakabit, okay. Kahit manawari naman, bago naman makasira kayo ng tahanan ng may tahanan, pag-isipan ninyong mabutihan, maghanap na lang kayo nung tatawagin ninyong sarili ninyo. Kasi masarap po yung meron kayong sarili na nagmamahal, kesa doon sa nangunguha ka, nag-aano ka ng iba, kumbaga nananakit ka ng kapwa mo, di ba? Kaya nga, kung hindi naman kayo makakuha ng ganyan, yung mga babae na yan, kung wala kayong makuhan lalaki na sarili nyo, tumigil na lang kayo. O kaya, magkamot na lang kayo ng katawan nyo para yung kate mawala. Ganun lang po yun Di po ba? Kasi, kasi sa akin, madali akong mainis sa ganyan Ayoko nung mga ganyan. Kung gusto ninyo, sa bahay na lang kayo, magkamot na lang kayo maghapon at magdamag. Lagyan nyo ng suka para mawala yung kate. Ganun lang po. Gamitin pa rin natin ang ating utak, ang ating isip. Yung puro puso. Kasi sana isipin po rin ninyo kung sa inyong side mangyari yan. Di ba masakit yun? Ka din. Masasaktan ka. Diba? Ganyan. Diba? Kung ang lalaki mahilig sa ganyan, alam mo naman na may asawa, wag mo na lang iwasan mo. Diba? Ganun lang naman yon. Kung alam mong may asawa yan, ba't ka kakabit dyan? May masisira kang tahanan. At nakikita mo naman, hindi naman yung lalaki ang nagtatrabaho at doon sa babae kumukuha lang ng pera. Baka naman kaya yan dumikit dyan sa lalaki dahil sa pera. Dahil may nasandigan siya. Dalawa rin yon. May nasandigan siya, yung babae, nakaahon siya, pero sino nasasaktan mo? Diba? May masasaktan ka, syempre. Kung minsan kasi, may mga tao na wala silang pakialam doon sa masasaktan. Sila nasarapan, nag-enjoy sa relasyon. Ganon. Naging magaang ang buhay dahil sa pinaghihirapan naman ng iba. Pero masama yun. Diba? Meron pong karma yan. Kasi kung sa dami marami naman po ang lalaki,
kung wala kayong makuhan lalaki, tumigil na lang kayo. Pero sa rami ng lalaki, siguro naman may makukuha ka't makukuha. Ganon. Sa ano ko, lahat daw tayo merong katapat. Oo. Nakaano sa atin, nakalaan para sa atin. Kaya lang siguro, meron pa ring mga pangyayari na maaaring parang nagkakaroon ng twist of fate. Yes. Oo. Dahil na rin sa mga nangyayari na parang ikaw yung umilag. Ganon. Nung ma-realize mo na ano ka, saka sayang. Tapos, dumating. Tama. Parang gano'n, ano? Ganon nga. Nako. Sana po, bagong taon, bagong buhay. At saka lalo po ngayon, Year of the Sheep, maganda po ang buhay natin ngayon. Kasi po, yung mga lahat na nanghula, ang sinasabi po nila, ang Year of the Sheep is maganda po ito kaysa last year. Sana naman po maging maganda. Pero sa lahat. Pero alam mo po, gumaganda lang naman po ang Year of the Sheep sa atin din po yung atin din ginagawa. Kasi sabihin mo, wari, maswerte ko ngayon, maswerte ang taon ko ngayon, ikaw rin po ang gagawa noong kaswertihan na yun Kahit walang bagwa. Di ba? Tignan ganyan, napunta ng pungsoy Hindi nga, ang ibig ko sabihin, wari, sinabi mo, malas ako, mamalasin po kayo kung hindi mo gagawin yun talagang po pwede. Ganun lang naman yun Di ba? Laging positive. Wala naman pong malas. Kaya po tayo, yes, be positive at all times. Opo. Tama po 'yon. Be positive. Positive kasi po lalo po ang mga tao na nakikita ng kasalamuhan natin. Ako po kasi pag ang tao negative, ayokong kausap. Mas gusto ko yung positive thinker. Yun po kasi ang gusto ko. Katulad, ito, nakikita mo ba itong nasa harapan ko? Ano yan? Ito, napunta ito sa Instagram kanina. Sa Instagram. Ano to? Yung, kung makikita ba uli natin? Ayan, okay. Natin. Tingnan mo, ayan. Tungkol dun sa, ano ba ang dapat gawin? Sino ka man, nasaan ka man, kailanman, may tungkulin kang dapat gampanan, wakasan ang human trafficking. Ayan. Paano natin wawakasan yan? Baba na natin, friend. Okay. Po, ito wakasan. Kasi ito ang ano nito, ito nung December 12 to, International Day Against Trafficking. December 12, Pero ito po, hindi lang ito noong, yun, International Day. Pero, dapat po, maging aware po tayo. Magkaroon tayo ng concern doon sa mga kapitbahay natin, kakilala natin, kung kahit na hindi natin kakilala. Kung kayo po ay may nakikita at nararamdaman po ninyo na merong mangyayari na trafficking, magkaroon kayo ng concern para matulungan natin ang mga kawawang mga kabataang ito na nagiging biktima ng human trafficking. Kasi hindi naman po ito paminsan-minsan lang. Lalo na po doon sa mahihirap na lugar. Marami po diyan na naloloko, di ba? Tama 'yon. Yung mga naloloko bibigyan ng trabaho pagkatapos ngayon ang nangyayari, iba na, yung pala binibiktima na, ginagawang po agad kayong maniniwala sa inaalipin. Nagiging alipin, ibinebenta. or what. Yan. So, yan po ang mga pag-iingatan natin. Gayon din yung partner, yung Miss Treasure, yung mga nag-aalok ng trabaho abroad. Okay, yan po palagi ninyong bago kayo bayad-bayad dyan. Unahin mo, tingnan mo niyan. Tingnan nila kung talagang may trabaho doon. So, ano ang dapat nila madali naman po yung madali naman yung malaman. Magpunta lang po kayo sa POE, malalaman na po nyo kung yan ba illegal ba yan o illegal ba yan. Ganun lang po yan So, may mga action line tayo dito, 1343 sa Metro Manila, 02 ano yan, kulong yan. Ibig sabihin, kulong yan. 1343 din. Ibig sabihin ito, ano ba to? Area code? Area code 02, 1343 sa mga probinsya at sa mga human trafficking helpline. 02, yan, 931-9141. Kasi, maging concern po tayo, baka mamaya hindi nyo po nalalaman, mga kapamilya nyo na pala ang nabibiktima. Ngayon din po, yung mga kinukuha partner, yung mga laman loob. Naku, Diyos ko naman. Yan,
Hindi Oo, natin dapat ano talaga ba? yan, pinagbibigay alam agad ninyo. Kasi Yes. mahirap yan. Basta't meron kayong nalaman, sabihin po agad ninyo. May mga number naman po kami. Yan po yung binigay namin kanina na Oo. number. Ganun po yon. Ito, i-report agad ang mga kaso ng mga human trafficking sa barangay, police, o sa local social welfare office. Ayan. So, pagtulong-tulungan po natin para ng ating po mga kabataan ay makapamuhay po ng normal at hindi po naloloko. Ayan. Tama po yon. Dapat po palagi tayong alisto sa lahat ng nasa kapaligiran natin at i-report po agad natin kahit po sa mga barangay. Basta po malapit tayo sa barangay, pwede po yan. Barangay, sa mga, yung tiyak naman po na ang ating mga kapitan, tutulungan tayo dyan. Oo, siyempre. Mga mayors. Maging concerned citizen tayo para yes, okay. natin ang ating barangay. Ganyan din, maiwasan ang mga human trafficking sa ating barangay. Tama yan. Okay, siyempre, pag walang maloloko, ayan yan. Kailangan din maging matalino tayo. Huwag magpaloko dahil kung pag walang maloloko, mawawala ang manloloko. Dalawa naman po klase ang tao. Isang manloloko at saka isang nagpapaloko. Dalawang klase lang po ang tao. Kaya maging wise po tayo at nang sa gayon, maiwasan po natin ang mga ganitong pangyayari. Oo, ganyan. Kaya mahirap po yan. Yun lang pong katulad nito. Yung anak ko, nagpunta na, may mga kaibigan siya na nagpunta ng casino. Dito sa Soler, yeah. Sa Soler, dyan sa, nagkasino sila dyan sa Soler. Kumbaga sa yung mga balikbayan niyang kaibigan, nagpunta rito. Siyempre, araw-araw, nagkasino sila, nagpupunta sila doon. Sinasamahan ng anak ko, nagkakasino. Nagkataon na, isang araw yun, nanalo yung anak ko ng 8,500. Ito raw babae, matanda na. Nilapitan siya. Kaya mag-ingat-ingat po kayo, baka po kayo nagkakasino or meron kayong na-encounter na ganyan. Lumapit po sa kanya yung matandang babae kasi po itong anak yung mapakaawain. Matanda, basta't matanda, naniniwala agad siya. Umiyak daw po ng umiyak sa kanya at ang sabi raw po sa kanya, bayaran mo naman itong cellphone, yung cellphone ko na natalo lang ako sa casino, kahit 40,000 po yata yung hinihingi sa kanya o 45. Ang sagot po ng anak ko, ay wala po ako nanay, 45. Sabi yung gano'n. O sige, pababa ng pababa. 30, 20, 25 yata hanggang sa naging 8. Ang sinabi yata ng anak ko, wala po talaga nanay akong pera, kundi lang po itong napalanuhan ko. Napanalunan. Ayan. Na 8.5. Ay, alam mo ba, ang sabi raw sa anak ko, sige, kahit ganyan na lang. Binigay yung cellphone. Binigay yung cellphone, kinuha niya yung kuwan. Ibabalik ko na lang sa iyo. Tapos, alam mo, after, hindi na niya nakita doon yung matanda. Kamusta naman si cellphone? Hindi totoo yung cellphone. Fake yung cellphone. Kaya po, yung mga naka-display doon sa mga tindahan ng cellphone. Nako, baka 1,000 lang yung cellphone niya na yun Kaya sabi ko, anak, wag kang basta-bastang nagpapaganyan. Matanda, hindi anak lahat ng matanda matino. Diyos ko naman. Babae pa. Kaya naniwala yung anak ko. Bakit ba nga naman kasi ganyan yung mga taong yan? Sus Mario Joseph. Ayan na. Kaya yan po, tip yan sa inyo na huwag kayong magpapaloko lalo't matanda yung nagkuha sa inyo. Hindi, tsaka i-check. Kung may binibigay na na bagay, check ninyo tama ba ito o di ba? Hindi man lang ikaw nag-isip, kasi daw naawa siya at iniyakan siya ng iniyakan. Alam mo naman yung anak ko, pag iniyakan mo ng iniyakan, lalo't ikaw matanda, maaawa talaga sa'yo. Pero, mahirap po yung ganyan, manloloko ka, Diyos ko. Kaya ang inisip daw ng anak ko, okay lang naman, napanalunan ko naman ito, hindi ko naman pera to, may kapalit naman cellphone, kaya lang hindi tama, hindi kulang yung bayad ko sa cellphone. Nakukonsensya pa nga po siya at ganon, yun na pala kasi nungalingan yun.
Kaya ako, Ibig sabihin, hindi rin pamilyar sa mamahaling cellphone ng iyong hindi siya kahit ako, bigyan mo ako ng ganyan, hindi ko alam yung mahal at hindi ko iniintindi yung mamahalin. Basta ako may cellphone, meron akong matatawagan ako. Hindi ko kailangan na. Kaya hindi ako marunong sa cellphone na yan. Kaya binibigyan ko lang po kayo ng tip at baka kayo maka-encounter na ganyan at ma-encounter nyo yung matandang yon, o baka iba naman maging lalaki naman na matanda. Ayan. Kaya ako ngayon, pagwari, katulad kanina na nasa Abangan kami, merong matanda na pamamasahe daw niya, pahingi naman daw kahit man lang 100 na pamasahe niya, pauwi daw siya ng probinsya. Ang sagot ko, kahit gusto ko siyang bigyan, hindi ako naniniwala. Kasi ako madali akong magbigay eh. Pero yung ganong, iniisip ko agad, baka katulad na naman ito nung anak ko, ginagago. Hindi ba? Para tuloy. Hindi, tsaka ang pinakamaganda doon, pagka may mga ganyang mga sitwasyon, siguro turo nyo na lang siguro sa pulis. Sa presinto, lumapit na lang po kayo doon at baka kayo po mas matulungan. Tama yun. Kaysa yung Kaya nga, hindi ba? Ang hirap naman ng ganon. Kaya nga po, huwag magpaloko. Kaya nga, huwag kang magpapaloko. Maging wise kayo bago kayo magpasya, no? Kasi yun naman nung taong niloloko ninyo, naniniwala naman sila sa inyo. Dapat naman yung totoo. Hindi yung ganon. Kaya, yung 8.5 nung anak ko, lumipad. Yung presyo ng cellphone niya, baka, kaya tatawanan kami. Wala pa siguro 1,000 yan, anak. Maganda lang yung pinaka-cover. Pinalitan niya yung cover para maganda. Yung cover talaga, yun ang maganda. Yung tsura lang talaga dapat na malapad. Akala nung anak ko iPhone, yung may sinabi siya, yung 6 ata, iPhone 6 yata. Hindi naman marunong yung anak ko magtitingin sa ganyan. Yung anak niya, yung mga anak niya, ay mama, napaloko ka. Yung anak niya, pag yung nakitang ganun, alam niyang anak niya na hindi totoo yun. May pipindutin ka lang dyan, mama, para malaman mo. Hindi ko nga alam eh. Akala nung anak ko, naawa pa nga siya dun sa matanda. Ay, nako. Kaya yun ang sinasabi ko sa kanya. Ayun lang yung experience nung anak ko nitong December na may kaibigan siya. Yun lang yun. Kaya ganon. Ano pa yun sa iyo, madam? Yan yung pag-uusapan natin. Ano naman yun? Dadating si Pope Francis. Paano naman paghahanda ang ginagawa mo? Okay. Alam mo, ako kasi, darating si Pope, no? Kasi ako magsisimba, magsisimba ako. Talagang pupunta ako sa kanya. Magsisimba ako. Magsisimba? Kasi parang imposibleng makalapit tayo, no? Minsan, kung maniniwala ka rin doon sa mga kung maniniwala ka din sa imposible, pwedeng mangyari. Yes. Di ba? Bakit hindi? Ngayon, ang ano naman, paano natin inihahanda yung ating sarili sa pagdating ng Papa? Di ba? Sarili natin. Kasi kung tayo po marami na tayong mga ginawa na hindi maganda sa ating buhay. Last year. Mag-wish man lang kayo. Ako talaga gusto kong makita siya. Pupunta ako ng UST kasi may mass doon eh. May mass. May mass sa UST. Hindi bale. Basta ako pupunta ng UST. Kasi alam mo, dapat talaga yung mga bira lang kasi magpunta rito ang Pope. Dapat yan, may wish tayo kung ano yung dapat. May wish, mag-wish tayo kung ano yung, basta magdasal tayo kung ano yung dapat natin ibigay doon sa Pope, di ba? Ganun lang yon. At saka ibigay natin yung magdasal tayo para sa ating sarili. Sana maging safe siya dito sa ating bansa, di ba? Kasi dapat lang, alam mo naman dito sa atin, palaging hindi natin masabi. Yung mga banta na hindi maganda para sa ating Papa. Sana naman mapagkaisahan din sa atin ng mga tao na ayun, maging maayos ang lahat. Sana yung mga war freak ng mga tao magbago sa panahon na yun na nandito siya. Tapos kung naramdaman nila yung pagbabago na yan, ituloy-tuloy na lang nila. Ganon. Maganda dun eh. Tuloy-tuloy na lang kung ano man yung pagbabago.
na maaaring winis ninyo para sa pagdating ni Papa, ituloy-tuloy na po At saka ipakita ninyo naman doon sa Pope na okay naman tayo, maganda naman ang ugali ng Pinoy. Nagpunta siya rito para tayo i-bless, ganon. Nagpakahirap siyang magpunta at ito yung napili niya. O pagkatapos, dapat ibigay din natin sa kanya yung nararapat. 'Di ba? Ganun lang yun naman, madam, 'di ba? Yun lang yun. At kung kayo po dadalo, huwag niyo na pong isama ang inyong mga babies. Yes, yung mga baby. At kasi po, sa rami ng tao na dadalo dyan, tiyak na baka po yung mga anak ninyo maipit. Diba? At least wala kang iisipin na may kasama kang bata. Yes, gayon din po yung mga merong karamdaman, huwag na po nating hangarin na tayo makadikit yung mga pa. Naka-wheelchair. Yung mga naka-wheelchair. Kasi, siyempre, hindi po natin alam ang mga ng tao. Pagbugso. At saka alam ko naman iyan yung hindi ba makikita naman natin yan, tsaka televise yan, yung mga disabled po, pwede naman po sa TV na lang natin kuwan. Magdasal na lang po tayo, pray at mag-wish. Pwede naman po yun Ganon din kasi naiintindihan naman ni Pope yun. Diba? Ganon talaga yon. At saka sa dami ng mga pupuntahan din niya at saka niya sa mga taong sumasalubong sa kanya, siyempre hindi naman niya makikilala na, maliban na lang sa talaga makakadikit sa kanya, okay lang yun. So maging kampante na po tayo sana doon sa makikita natin siya sa TV. O kaya kayo nakadalo ng misa, narinig niyo ang kanyang tinig. Oh yes, ako talaga bibigyan ko ng panahon niyan. Talaga magsisimba ako, kahit saan pupunta ako. Talagang magkakaroon ako ng mga wishes, iba't iba, bawat ibang kuwan. Gusto ko pa nga magpunta ng Cebu. Wow. Titingnan ko yon at para kailangan natin yan Kailangan natin na nabibindisyonan. Kung kaya mo naman yan, sige lang. Go. At saka, sama mo na lang ako sa iyong mga pananalangin. At saka isa pa, maganda talaga yung nabibindisyonan ka, hindi ba? Kahit na yung mga taong hindi masyadong mabait, baka maiba ugali, lalo pat marami kasing tao na kaya tayo nagkakaganito. Iibahin naman natin ang ating ugali, maging yung mahinahon, maging mapagbigay sa ating kapwa, di ba? Huwag tayong masyadong mainitin ulo agad. Bigyan po natin ng magandang buhay lahat ang magdasal, ganun po. Para naman po tayo ay nabibindisyonan din po ng maganda. Ganun lang po 'yon. Tama. Magbi-music muna po tayo, Allen. It Might Be You. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you.
wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and we've so much love to make. I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you all of my life. I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. It's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, it's you. Maybe it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for all of it's you, it's you. Maybe it's you, it's you. Maybe it's you. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell Hi! you a little something. Eto na naman po, magbabalik na naman po ang Love Note and Memories with Madam Butterfly. Ay, nako, thank you. Okay. Ulitin na lang natin ito, ano, kung meron kayong mga mapapansin na kayo ay may inaakala kayo o meron kayong natuklasan tungkol dito sa human trafficking, ano po, tulungan po natin ng mga kabataang na traffic na yan, ano po. So, ang action line po ay 1343, ayan, 1343 po yan, oh, ayan, kikita natin, 1343, ano po, ayan, kaya kita natin, ano po. So, pag meron kayong namin na ganyan, napansin, lalo na yung mga nagre-recruit ng mga kabataan, ano po, ayan po yan, tawag lang kayo o tumik sa 1343, o kung tawag 021343, kung outside Metro Manila, ano po. Sa web reporting naman, meron tayong www.1343actionline.ph. Okay. Sa email naman po, meron tayong 1343actionline@cfo.gov.ph. Ano po. Pero pagtulong-tulungan po natin nang wala naman po tayong nang makatulong po tayo bago mapahamak ang ating mga kabataan. Ano po. So, yan po yan. Ay, Miss Treasure. Yes? Kamusta? Ikaw ba ay naniniwala sa New Year's resolution? Conforme. Minsan naniniwala kasi nasa sa tao kasi yan eh. So, ang ibig mong sabihin talagang ang New Year's resolution ay talagang nasa tao laang. Oo, kung wari meron kang New Year's resolution, hindi mo naman gagawin, what for? Diba? Useless, diba? Kaya dapat yun, yung ikaw ba, ano ba ang New Year's resolution mo, madam?
New Year's resolution ko. Ano ba? Dahil ito'y my year, ano? Oh, yeah. Dahil ito'y taon ko. This is your year, Hindi lang ako. Ang aking anak, alam mo ilang henerasyon kami na Year of the Sheep. Yeah. Parang napakapalad naman ang aming lahi, ano? Okay. Bakit kamo? Ang nanay ko ay 1931. Okay. So, she is the eldest sheep. At siya ay nasa langit na. Okay. Tapos ako, 1955. Okay. Yan ang sumunod sa akin, yung aking anak. So, nanay ko, ako, anak niya, anak ko, at anak ng anak ko. Okay. Imaginein mo yun. Puro year of the sheep. Para ba masasabi mo na, uy, parang pinagpala yan kami. Sana, I hope so. No? Sana po, yun po kung yun ang papaknit sa isip natin parang ang masasabi natin na para na ring na ano tayo ni Pope. Para na tayo. Tapos, na-bless. Ito pang year na ito, Year of the Sheep, dito pa siya pumunta. Imagine mo yan. Kaya nga, tama. Kiniklaim ko na napakapalad talaga namin. Bakit? Sa 4 na henerasyon sa aming angkan. Ito kami, Year of the Sheep. No? Okay. Diba? At sinasabi na napakapalad daw. Siyempre, unang-una, dadating ang Santo Papa. Okay. Yun na yung pinaka-first nun. Pagkatapos, sang-ayon sa pagbabasa ng mga nagsasabi na maganda itong Year of the Sheep, di ba? Okay. Pabor. Ngayon, ano pang New Year's resolution kaya ang gusto kong gawin? Sa bagay. Hindi, kasi ako po pasensya na po kayo kasi talagang ang aking boses po maragsa. Maragsa. Okay. Maragsa. Kumbaga talagang parang laging galit. Okay. Pero hindi naman po. Meron ganyan talaga. Kasi ako naman sabi nila, malumay para daw akong kumakanta. Ganyan po talaga ang boses ng Bulacan. Ganon. So, ganon yun sa akin. Ako maragsang tao. Maragsa. Kung magsalita talagang kung maririnig may para po akong galit. Sabi nila, talagang daw kung ganyan ang mga taga-Angono, Rizal. Ewan ko lang. Sabi nila, para daw laging may kagalit. Ngayon, kung New Year's resolution, ang gusto ko nga rin mabawasan naman yung magiging maragsa. Ganun. Hindi ako marunong maglambing talaga. Bakit ba ganyan? Kasi boses pa lang. Lalo na't pag ako'y nagsalita na ng kasi naman ganyan iba na kaagad yung tono. Pakiramdam nung aking kinakausap inaano ko kagad siya, ini-influensyahan ko kagad siya ng iba. Na parang parang dinodominahan ba? Okay. Hindi naman po kasi gusto ko rin naman na makagising. Diba? Magising ka. Kung ikaw natutulog ka doon sa iyong ugali na ganyan, magising ka. Ang problema, nagiging masama ang dating dahil sa aking tono. Ano kaya't mahaluan naman ako ng tono mo? Kasi ko, malambing. Ganyan talaga ang Bulacan. Kasi kung nasanay ka sa ganyan, iyan talaga ang boses ko Sabi nga nila, ang tagal-tagal mo na rito sa Manila, ganyan pa, Bulacan pa rin ang tono mo. Bakit ko naman tatanggalin yung tono ko? Yan talaga ako. Diyan ako talaga lumaki. Ako ba yung may tono ba ako? Ang alam ko, taga-Pasig yung tono ko pabigla kasi. Ayun yung maragsang salita. Maragsa yung parang. Kasi ako, malo. Hindi nga sweet. Pasensya na po. Kaya sinasabi nila, sweet daw ako. Matanggap na nila yung ang katotohanan. Malambing daw ako. Diba? Hindi sweet. Ganun lang naman yun, di ba? At saka hindi rin ako PDO ganun ba? Alam mo yung PDO? Ano yun sa iyo? Public display of public display of kuwan. Yung paglalambing yung public display of ano yun? Basta yun na yung PDO, yung paglalambing na ginagawa mo, hindi kayong ang lambing-lambing mo, tapos lumilipad naman ang plato doon sa loob ng bahay nyo, di ba? Hindi naman gano'n, Merong gano'n kasi, yung bang tipong, nakakita na ako ng ganong pamilya, yung bang pag nagagalit, nagliliparan ng mga plato. Masama po yun. Masama yun, yung nagbabasagan kayo ng mga plato, pag nag-aaway kayo, hindi maganda po yung ganon. Mas maganda, umalis na lang ang isa at magdasal, magsimba. Ganon lang. Kaya ang wish ko
para sa aking New Year's resolution. Sana maging malambing din naman ako. Paano? Kasi pagka ako lalo na pag nagagalit ako, di yung maragsa ako talagang iba yung dating. Ganun ba? Oo. Kaya mahirap yata talaga. Sabi hindi convincing. Hindi convincing. Kasi pag ako'y nagagalit, sabi nila, paano raw ba akong magalit? Naniniwala ba sa'yo yung mga kaaway mo? Hindi ako nakikipag-away kasi. Sabi ko, kasi malambing nga yung salita ko, hindi ako nakikipag-away tsaka hindi, ewan ko, wala akong natatandaan na halimbawa, inaway ko. Masama yung loob mo, makakaharap mo o nakakasalubong mo yung mga taong kinakasamaan ng loob mo na dahil masama ang loob mo, dahil hindi naman sa gawa mo, kundi yung sa mga ipinapakita sa iyo o iniisip sa iyo. At paano mo sila hinaharap? Wala lang, gaganunin ko lang sila. And then after that, nakasalubong ko. Kung ayaw nila akong pansinin, hindi, huwag. Ganon lang ako. Ganon kasimple. So, huwag na lang pansinin. Ako ganon. Hindi ako nakasalubong ko yung hindi ko gusto. Tiningnan ko siya at hindi siya nakatingin sa akin, okay lang. Wala namang mawawala sa akin. Wala na. Dire-diretso na ako. Okay, ganon. Kasi hindi naman po, kabastusan naman, para kung namang walang pinag-aralan nung gano'n na kakilala mo, hindi mo man lang tingnan or what or di ba? Basta ako, pag nakasalubong ko at naiinis ako sa kanya, titingnan ko lang siya. Pero kung hindi niya ako tiningnan, okay lang sa akin kasi at least nagrespeto ako sa kanya. Hindi ko kasalanan yun, siya yun. Siya yung walang pinag-aralan nun. At saka, syempre, diba? Kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, hindi naman sila yung nakakatulong sa atin. Okay. Kaya siyempre, mas maganda na pagtuunan po natin ng pansin yung ating mga mahal sa buhay na anytime ay nandidiyan sa ating tabi, minamahala at pinahahalagahan tayo. Okay. Na kahit nagkakamali tayo, talagang gusto nila, babaguhin nila tayo. Sasabi nila, di ba? Oo.